Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa ating mga minamahal na kapatid sa Paysawan po, no? Sa mga kamanggagawa natin sa Panginoon, doon po sa lahat ng mga senior citizens, no? Sa mga minamahal naming mga panauhin na despite the rain, dumating po kayo, no? At doon sa mga lahat ng mga manonood ng YouTube channel, no? Isang maalab at mapagpalang umaga po sa inyong lahat, no? Bago tayo magsimula sa mensahe ngayong umaga, manalangin po tayo, yuko lang natin ating mga ulo. Amang banal na lumikha ng lahat ng bagay, tunay na pinagmumula ng liwanag, karunungan at lahat ng mga pagpapala, salamat sa inyong mga salita na naghahatid ng buhay. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa mga pagpapalang patuloy naming natatanggap araw-araw. Dalangin ko, Ama, na buksan mo ang labi ng iyong lingkod upang masaganang maipahayag ang iyong salita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Aking dinadalangin na ang Espiritong ito ang magbukas sa mga puso ng mga nakikinig at tanggapin ang iyong banal na ebanghelyo upang manatili sa kanilang mga puso tulad ng iyong pangako. Ama, bagamat hindi kami karapat-dapat sa mga bagay na napakahalaga, niloob mo ito sa iyong dakilang kalooban. Bigyan mo nga po ng liwanag at pangunawa ang aming mga mata upang lubos naming makita ang mensaheng nais mong ipaunawa sa amin. Bigyan mo kami ng sapat na tiwala sa kapangyarihan ng iyong ebanghelyo at bigyan mo rin kami ng karunungang maipahayag ang mga katotohanan tungkol sa iyong kaloob na kaligtasan. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong liwanag at ikaw ang magningning sa aming kalagitnaan. Patnubayan mo, Ama, ang iyong bahay-sambahan at maghari ka nawa sa gawaing ito. Manatili ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Purihin natin ang Panginoon muli, no? Sige po, bigay natin ang todo ang ating papuri sa Panginoon. Muli ay isang napakagandang umaga po sa inyong lahat, no? Bago po tayo magsimula, no? Hinihingi ko po sa buong kapulungan na sabay-sabay natin isigaw ang purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Nakakatawa, pati yung mga awit sobrang. Sa umaga pong ito, nais kong tutukan ang pinakamahalagang paksa na may kinalaman sa ating pag-asa. At yung mga inaasam natin, no? Yung lahat ng mga inaasam ng mga mananampalataya sa kanilang buhay, no? Ito po ay walang iba kundi ang kaligtasan, no? Mahalagang mahalaga na sa itinagal-tagal ng panahon ay matiyak natin na tayo po ay ligtas. At kung tayo nga ay ligtas, kailangan natin bantayan itong kaligtasan ito. Dahil alam niyo naman, ang diablo, pinipilit na sungkitin po yan sa buhay natin. Gusto niya ilaglag yan. Kaya sa umagang ito, magandang paalala na masundan natin at maingatan natin anuman yung ating mga ipinagkatiwala sa Panginoon. So, what is the Bible definition of salvation? No? Sabi dito, in Christianity, salvation, also called deliverance or redemption, is the saving of human beings from sin and its consequences. Kasama ang kamatayan at ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo at ang pagbibigay katwiran na kaakibat ng kaligtasang ito. Alam niyo, ang kaligtasan ay dakilang gawain po ng Diyos kung saan iginawad niya ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kasunod po nito ay nagbigay siya ng buhay na walang hanggan sa mga sumampalataya bilang regalo ng kanyang biyaya. Sana huwag nating kalimutan ito, no? Mahabang taon natin pinagtiyagaan at talagang pinagtiisan at maraming mga bagay na binago ang Diyos sa buhay natin. Tandaan natin at huwag nating maliitin po ang kaligtasang ito. Ang kapatawaran ay kailangan dahil sa ang lahat ng tao ay makasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at ginrant ng Panginoon yung mga kahilingang yan, simula nung tayo bata pa, lahat ng ginagawa natin ay mali, puro kasalanan, no? Katunayan, ito ang mga katibayang sinabi po ng mga aklat na totoo pala na tayo pala ay makasalanan mula nung tayo ipanganak pa, no?
Ito po ay ating mababasa sa aklat ng Genesis, sa 5. Sabing ganon, nakita ni Yahweh na laganap ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kita niyo po yun, sa umpisa pa lang yan, ha? Tapos sa awit 14, mula 1 hanggang 3, ganito naman ang nakalagay. Wala namang Diyos, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, sang katauhay kanyang sinisiyasat. Tinignan ko may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama, wala na isa, wala. Yan yung katibayan na ang tao talaga masama. No? At ganito rin naman ang ginawang pag-amin ni Haring David sa awit 51, talatang 5. Sabi niya, ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na nang ako'y iluwal. Alam niya, meron siyang consciousness na siya ay masamang tao, no? Kaya ngayong umaga, tututukan natin ang mensahe na kailangan marinig at maunawaan ng mga mananampalataya at hindi na nakikinig sa loob at labas ng tahanan, no? Gayun din yung mga nasa labas. Mahalagang makita natin ang makatarungang plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan at nang mabigyan ito ng mas mataas na pagpapahalaga. Lalo-lalo na yung mga na-born again na, yung mga tumanggap na, no? Na-bautismo na. Ang paksa kasi, kasing halaga ng ating buhay at may pamagat na appreciating the full meaning of salvation. Notice the word appreciating the full meaning of salvation. Konting atras lang ng konti. The word salvation comes from the Latin word salvar, or to save. Salvation is the act of saving from sin or evil, or from an unpleasant situation. No? Isang kalagayan ng pagiging ligtas mula sa kapahamakan o malagim na kalagayan. Sa relihiyon at teolohiya, ang kaligtasan ay karaniwang tumutukoy sa pagpapalaya ng kaluluwa mula po sa kasalanan at sa mga bunga nito. Ito po ang pinakamahalaga sa buong buhay ng tao. Kung meron man tayong dapat pagsikapan, ito ang dapat, no? Upang maligtas sa kasalanan, kailangan pong humingi ng taos-pusong kapatawaran ng tao sa mga nagawa niyang kasalanan at kailangan talikuran ang mga ito at manampalataya kay Hesukristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Ganito po ang mababasa natin sa aklat ni Tito sa 2 kabanata, 11 hanggang 15. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamaking ka ninuman. Yan po yung mga paalala, no ha? Sa liwanag po ng mga talatang aking binasa mula sa Biblia, maaari na tayong magkaroon ng higit na kaliwanagan tungkol sa kaligtasan. No? Looking forward. Ang paksa ay tungkol sa mga batayan ng kaligtasan na susuriin natin. Ano nga ba ang layunin ng kaligtasang ito? Bakit mahalaga to? Bakit ito ang isinisigaw natin at pinagtsatsagang ihatid sa mga taong nasa paligid natin? Roman number 1, the purpose of salvation. Unang-una,
Kailangan maunawang mabuti ng bawat isa ang maliwanag na layunin at plano ng Diyos bago magsabing ligtas na siya. Kailangan po maintindihan natin mabuti ito. Batay sa mga katibayang isinulat sa Biblia, nauunawaan ba natin ang mga talatang binanggit ni Apostol Pablo? Mahalaga ito sapagkat ito ang pinakabuod ng kaligtasan. Ito, marami sa atin minememorize ito, no? Kasi napakagandang tandaan ito, maitanim sa puso ito sapagkat ito ang laging magpapaalala sa atin sa ating kalagayan sa harap ng Diyos. At ito yung aklat na paborito niyo, ang Efeso 2:8 hanggang 9. Sabi niya, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Yang statement na yan, napakaliwanag yan. Napakaliwanag. Andyan lahat ang kaligtasan. Ngayon, ano ba talaga ang layunin ng Diyos sa tao? Diyos siya eh. Bakit kailangan niyang iligtas ang sangkatauhan? Di ba? Iniligtas lang ba ng Diyos ang tao upang maligtas sa impyerno at makapasok sa langit? Yun lang ba ang layunin ng Diyos? Ito lang ba ang gusto ng Panginoon? Mga kapatid, mahigit na layunin po para dito. Una, nais ng Diyos na ibalik ang tao sa orihinal na pagkakalikha sa Kanya. Kung paano niya nilikha ang tao noong una, gusto niyang maibalik ito. Nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan upang makita siya sa ating mga buhay. Kaya natin siya kalarawan para makita ang Diyos sa buhay natin. Ang gawaing pagliligtas ng Diyos ay hindi po nakabatay sa ating pagiging karapat-dapat. Ayon po sa mga talatang binasa natin kanina, kundi dahil po ito sa kanyang walang kondisyong pagmamahal sa atin. No condition. No, ha? The same love which created all things compels Him to restore that was broken. Sinira talaga ang mundo eh. Sinira ng diablo. Sa mas malalim na salita, why does God want to save humanity? Di ba? Nisip ko nga, sabi ko, Diyos naman siya. Pwede naman niya sabihin, ligtas na kayo lahat. Pwede naman niya sabihin, huwag na nga. Di ba? Ang Biblia po ay nagsasalita ng maraming bagay tungkol sa kung bakit niloob ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Yun ang dapat nating maintindihan. Naintindihan niyo? Kaya tayo nasa church because nananabik tayong malaman ang mga layunin ng Diyos sa buhay natin. So kung ang pinag-uusapan ay kaligtasan, ano ba ito? Bakit mahalaga ito? Kailangan ko ba ito? Ganun po yun. Siya ay may mabait na sa loobin sa mga nagkasalang nilalang nakagaya natin. At alam po yan ng mga naligtas na. Ngunit kung pupuntahan natin yung mga detalye, the Bible speaks of God's sovereign work of redemption and uses the terms predestination and election. No? Iniligtas ng Diyos ang sangkatauhan dahil ito ang kanyang plano. Ito yung kanyang saloobin. Ang pagkasunduin ang lahat ng nilikha pabalik sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo, sapagkat kung hindi, mapapahamak ang lahat ng Kanyang mga nilikha. Nakita niyo yung plano? Kaya pala ganun. Kaya pala hinihimok tayo ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya, no? Kilalanin yung Kanyang anak, because yun po ang layunin ng Diyos eh, para hindi tayo mapahamak. Maring isipin ng ilang tao na ang kaligtasan ay ang paglilinis lamang ng Diyos sa listahan ng mga kasalanan ng tao, o pag-aalok ng kapatawaran at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga makasalanan. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Higit pa rito ang layunin ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi lamang pagliligtas sa isang tao. Again, ayon po sa Biblia, ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Napakasakit po nun. Alam mo yung mapahiwalay ka lang sa pamilya mo, mapahiwalay ka sa asawa mo, masakit na po yun eh. Paano kung mapahiwalay ka sa Diyos? Yun na nga lang ang tanging pag-asa mo, no? Kaya kung hindi maliligtas ang tao, isang kakilakilabot na lugar na kung tawagin ay impyerno, ay itinakda na po sa mga taong makasalanan
At kung isa-summarize po natin, no, ang pinag-uusapan natin, number 1, lahat tayo ay mamamatay at haharap sa paghukom. Number 2, ang kasalanan ay may nakatakdang kaparusahan. Absolutely. Number 3, kung hindi kikilos ang Diyos, patungo tayo sa maling direksyon sa impyerno. Ika-4, ang makakapiling natin magpakailanman ay ang Panginoon o ang impyerno. Yun po yun, panghabang buhay po yun, either with God or in hell. No? Ika-5, dahil kahit nasubukan natin gawin ang lahat ng ating makakaya, hindi tayo karapat-dapat na makapasok sa langit kung hindi sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan po yung katotohanan. Walang nakatago dyan. Open book po yan. No? Ngayon, kung ang tao ay ligtas nga tulad ng pagtiyak ng salita ng Diyos, paano dapat mamuhay ang tao? Sabi mo, ligtas ka na eh. Sabi mo, born again ka and you were baptized sometime in the last 5 years. Paano ka mamumuhay kung ikaw ay talagang niligtasan ng Diyos? No? Paano mamumuhay ang mga tao, lalo na yung mga dumadalo sa mga gawain ng simbahan? Well, very obvious po ang sagot dyan. Letter A, live a godly lives. Ipamuhay mo yung makadiyos na pamumuhay, kapatid. Gisingin mo ang sarili mo ngayong umaga. Nasa church ka, nakaupo ka, hindi ka tulog. Gusto mong marinig ang lahat ng bagay na ito para maintindihan ng diwa mo. No? Live a godly life. Tulad na sinabi ko sa mga bagong piling leader noong una kaming magpulong noong Huwebes, there's no shortcut road to Christianity. Wala po. Malaki ang ipinuhunan ng Diyos para sa mga iniligtas niya. May mga kailangan tugunan ang mga naligtas kung nais nilang maging matatag ang kanilang kaligtasan. This morning, I just wanted to give to you the 7 habits of a godly life. 7 habits of a godly life. Sabi kasi kanina, live a godly lives. So, meron mga 7 mga nakagawian tayong gawin sa buhay, no? Number 1 is a life of prayer. No shortcut. Marcos 1:35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Si Jesus po yan. Kailangan siya bumangon na madaling araw para manalangin mag-isa. No? Araw-araw, nararamdaman mo ang pangangailangan at pananabik na hanapin ang Panginoon dahil mahal mo siya at pinahalagan mo ang lahat ng mga ginawa niya sa iyo. Unang-una, niligtas ka niya. No? Hindi ka magkakaroon ng maayos na godly life kung hindi mo aayusin ang iyong prayer life. No shortcut. Kapag maayos ang prayer life, mananatili kang konektado sa Diyos, ano man ang iyong gagawin, gagabayan ka niya. Yun ang tiyak. Gamitin mo ang iyong panahon sa Diyos. Manabik at isipin ang mga bagay tungkol sa Kanya. Kausapin mo siya bago matulog at huwag mong dalhin ang mga alalahanin sa iyong pagtulog. Paggising mo sa umaga, makipag-usap ka sa Diyos bago ka makipag-usap sa sino man. Pasalamatan mo siya sa araw na yon at isuko mo ang araw sa Kanya. That's number 1. And number 2, trust and faith. No? Ito po yung mababasa natin sa mga awit, 103, verse 19. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay maghaharing walang hanggan. No? Ang Diyos ang may control ng lahat. Ang Diyos ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng anumang bagay sa buhay natin. Ayon po sa aklat ng Kawikaan 3:5 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nandyan lahat yan. Nandyan lahat yan. Kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, mabubuhay ka sa takot at pagkabalisa.
Lagi ka nag-aalala. Laging kulang. Laging may problema. Hindi normal. Kapag kulang ka sa pananampalataya, hindi ka iiwanan ng takot. Kaya nga kung ang Diyos ang namamahala sa buhay mo, kapatid, bakit kailangan mag-alala? Kaya kailangan magtiwala ka sa Panginoon at magkaroon ka ng mabuting relasyon sa Kanya. Yun ang ayusin mo, yung connectivity, yung connection. No? Number 3, meditate on His Word. Ayon po sa Awit 63, 6-8, laman ka ng gunita ko samantalang nahihiblay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ganyan dapat. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Napaka-self-explanatory ng mga binagamit kong scripture, no? Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pagnilayan at saliksikin mo ang iyong puso at ituon mo sa Diyos. Kapag sa Diyos ito nakatuon, ang pag-aalala ay naalis at nagkakaroon ng kapayapaan ng iyong isip. Ang pagninilay sa salita ng Diyos ang nagpapanatili sa atin upang maging sariwa at alerto sa lahat ng ninanais ng Diyos na gawin natin. Pinahihintulutan po niya na marinig natin ang kanyang tinig. That's why meditating on His Word is so important for a godly life. So important. Number 4, obey God. As simple as obeying. Deuteronomy chapter 27, verse 10. Kaya, sumunod kayo sa Kanya at tuparin ang mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon. Sorry. Kapag sinunod mo ang Diyos, may pamantayan kang mas mabuti kaysa sa mundo. No? Mas maganda yon. Ang pagsunod sa Diyos, ang piliin mo, maging masunurin sa Kanya at ipaubaya ang lahat ng kahihinatnan. Kailangan kang mamili ng susundin ang paraan ng Diyos o ang paraan ng mundo. Higit na mas mabuti siyempre ang paraan ng Diyos. Ito ang pinakakahangahangang paglalakbay ng mga ari mong daanan. Ito ang pinakamagandang landas ng buhay. Pag binabalikan mo itong mga salitang ito, binibigyan ka ng katiyakan ng Diyos. No? Hindi ka namamana sa dilim. Alam mo yun? Number 5, mahalaga po ito. Dependence and submission completely to the Holy Spirit. No? Galatians 5:25. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Kailangan Spirit-filled tayo, mga kapatid. Maski sa pangakwentuhan natin. No? Binabaybay natin yung salita ng Panginoon. At nasa ilalim tayo ng Espiritu ng Diyos. Hindi tayo mga tao sa labas. Tayo ay mga taong tinawag at pinili ng Diyos. Kaya dapat tayong maging dependent at mag-submit completely sa banal na Espiritu. Hilingin mo sa Diyos na puspusin ka ng Espiritu. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan sa pang-araw-araw na direksyon at patnubay. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo dahil tinanggap mo na si Jesucristo. Doon sa mga tumanggap na, nasa kanila na. Tinatakan ka na ng banal na Espiritu bilang anak ng Diyos. Ano pa ang mahalagang kailangang puntahan natin? Meron pang titirang 2. Number 6, giving to God and to others. Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Kung takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kanina na-practice natin yung giving, no? Maganda po yun, no? Kasi yan naman ang sinasabi ng Panginoon, may pangako ang Diyos dyan eh. Hindi natin mahihigitan ang Diyos o mahuhulaan kung pagbibigay ang pag-uusapan. No? Kaya nagbibigay tayo sa Diyos at nagtitiwala na gagawin niya kung ano ang pinakamainam para sa atin. No? You never have to question giving to God. Tanda po ito ng pagsunod at minamahal niya ang mga taong nagbibigay ng masaya.
hindi ka magkukulang ng anumang mabuting bagay. Ang pagbibigay naman sa iba, lalo na sa mga nangangailangan at kapuspalad, ay tulad rin ng pagbibigay sa Diyos. Kapag ginawa natin to, malulugod siya sa atin. At ito ay isa sa mga mahalaga pa, yung huling-huli, no? Forgiving others. No? Marcos 11:26. Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Bago daw tayo tumayo upang manalangin, alisin na natin yung mga hinagpis, kabigatan. Alam niyo, hindi madaling magpatawad sa mga taong nakasakit o nagtaksil sa iyo. Alam ko yan, naranasan ko rin yan eh. Kailangan mong patawarin sila. Kung mahal mo ang Diyos, dapat kang magpatawad. Yan ang pag-aralan mo mabuti. Ito ang magpapalaya sa iyo. Ang susi ng pagpapatawad ay ang pagkilala kung paano ka pinatawad ng Diyos. Balikan mo. Kung hindi natin kayang patawaran ng iba, hindi natin tunay na tinanggap ang kanyang kapatawaran. No? Sabi po sa Mateo 6:14 hanggang 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Maliwanag po yan. Kita nyo? Yung mga kapatid na matitigas ang dibdib, no? Hindi kayo makakalaya. Sabi, bago kayo tumayo para manalangin. Kailangan po talaga yan. Give up ninyo yan, yung mga katigasan ng dibdib na yan. At saka, hindi kayo magiging malaya. Tandaan nyo. Diba? Ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawaran ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ang saklap, di ba? No? Dahil lang sa pagmamatigas natin, na invalid ang kapatawaran tinanggap natin. Gaya na nabanggit na, ang isang tumanggap ng kaligtasan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol ito sa pagsuko natin sa kanyang kalooban. No? There are times when we won't have it all together. Siyempre, no? Try as we may. Gayunpaman, ang Panginoon ay makapangyarihan at ang kanyang biyaya ay sapat sa bawat kalagayan. Kung patuloy po nating isa sa buhay ang mga kaugaliang ito nang may tunay na pagnanais na makasunod sa Diyos, palalakasin kanya sa iyong mga kahinaan. Give up. I-give up mo yan. Kanina yung kanta, may surrender. Napakaganda ng awit na yun. Ha? Talagang inisa-isa. No? Dahil bago, hindi pa natin mamemorya, pero napakagandang awit. Basahin din natin yung liham mula kay Tito no, sa 2:12. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Nakita niyo po, kung ang layunin ng Diyos ay para sa kaligtasan ng tao, maraming bagay ang kailangan nating i-give up sa buhay na ito. May mga give up na ba kayo? Kailangan pong i-give up natin. No? Alam naman nating lahat na talamak ang maruming pamumuhay ng tao in general. No? Kung may isang malaking balakid sa lakad ng isang Kristiyano upang hindi siya mapalapit sa Diyos, ito po yung makasalanang buhay na hindi naiiba sa buhay ng mga taong hindi nakakilala sa Kanya. Pareho lang kayo. Kung sinasabi mong Christian ka, pero ganun ka pa rin, yung pagdating sa mga bagay na sanlibutan, sabik na sabik ka, excited ka, pero pagdating naman sa mga bagay na espiritual, tameme ka. No? Nais ng Diyos na layuan ng mga Kristiyano ang kasalanan. Maliwanag na binanggit ni Apostol Pablo ang mga ito sa kanyang liham sa mga taga-Galacia na kailangan nating iwasan. No? Tingnan nyo, Galacia 5:19 hanggang 21, lagi kong binabasa. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sinabi na po yan eh.
Hindi sila magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano pang iisipin mo pag sinabi hindi ka kabahagi? Hindi ka nakabahagi yan. Yun po yun. Huwag sana natin pagwalang bahala ang mga makasalanang nabanggit na sumisira sa buhay ng tao. No? Kailangan natin seryosohin, basahin at sundin ang mga aral upang hindi po masayang, kundi maingatan ang mga layuning kaloob na kaligtasan ng Diyos. Obserbahan natin ng buong ingat ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Galacia. Ito po ay nasa 5:16 hanggang 18. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Alam niyo yung laman? Yung laman kasi, hindi mo kailangang utusan. Yung lahat na gusto niya masunod. Tayo, dahil spiritual-minded ka, pipigilin mo yan. Kasi yung ginagawa niyan hindi tama eh. Lalabanan mo. Sasabihin mo, yung mga bagay na laman, ginagawa niya kasi yan eh. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Yung ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. At yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung kanan mo, andyan yung espiritu. Halimbawa lang to, no? Ito yung spiritual side mo. Pipigilin mo yan. Yung laman kasi, hindi ka naman, ginagawa niya lahat ng gusto mo eh. Pero sa espiritu, kailangan sanayin mo talaga, lalabanan mo talaga. Meron kayong tunggalian. Meron pakikibaka. Kaya itong mga paalalang ito, binabanggit ni Apostol Pablo, para makintal sa isipan ng mga Kristiyano na hindi naman madali yung naligtas ka lang, okay na. Hindi, may mga bagay na dapat mong tugunan, pag-aralan at ingatan. No? Balikan natin. No? Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. Kita nyo na? At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito. Kaya't hindi nyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kasi lumalakad ka sa Espiritu eh. Dito, inuutusan ng mga Kristiyano na mamuhay sa ilalim ng patnubay ng Espiritu. No? Makatarungan at may habag ang bawat isa. Balanse ang kanilang pamumuhay. Ang Kristiyano ay patas sa lahat ng bagay. Dumalakad ng wasto sa buhay na inilaan ng Diyos sa Kanya. Namumuhay tayo na may kabanalan sapagkat may bigay na pangako. Ba't tayo nagtsatsaga sa church? Bakit kailangan umuulan, kailangan umattend ng church? Ba't kailangan busy tayo, kailangan nasa church? Bakit? Kasi mahalaga eh. Mahalaga yung mga binabanggit na aral sa loob ng church. Sabi ko kanina, namumuhay tayo ng may kabanalan sapagkat may bigay na pangako. Ano po itong pangakong ito? Ito po yung Roma number 2. The hope of salvation. Bakit natin hinihintay ang pagbabalik ni Jesus na may pananabik at kagalakan? Sapagkat inilagay natin ang ating pag-asa ng kaligtasan sa kanyang kamay. Kung hindi babalik si Kristo, anong pag-asa? Anong hope? Walang hope. Di ba? Nasa kanyang kamay ang pag-asa ng kaligtasan. Basahin natin yung Roma 8:24 hanggang 25. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yon matatawag ng pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Take note, hinihintay natin yun ng buong tiyaga. Hindi siya barang, sige lang eh. Hindi pwedeng ganun eh, no? Nandito, aaten ako sa church. Kasi mahalaga to. Hindi yung, kasi, ano yun? May malinaw yung lakad mo, yung isip mo, matuwid, tama. Alam mo yung mga priorities mo. Hindi yung parang inuutusan ka, umaten kayo ha. Uy, agahan nyo. Hindi na. Kasi alam mo yun eh. Kaligtasan yun eh. Nasa yun eh. Iniingatan mo yun, pinangahawakan mo yun. Ayaw mong makaigtad. Ang diablo naghihintay lang eh. Maraming mga tao ang Diyos na sinira ang buhay ng diablo. Sinira ng diablo.
Yung mga, si Samson, nakita naman yun, judge ng Israel. O isipin mo, mahulog ka lang sa kamay ni Delilah. Gumagawa ng batas sa Israel. Tapos, Haring David. Sino pa yung mga mga taong matatatag na ang pananampalataya sa Biblia na nahulog? Hindi pwede. No? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin yun ang buong tiyaga. May tiyaga. Para kay Apostol Pablo, no? Maliwanag yung kanyang pagtitiyaga at pagsusumikap. Sa aklat ng Hebreo, 6:11, morning devotion natin, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Ano ba inaasahan natin? Di ba? Tanungin mo, bakit kayo nagtsatsaga? Ba't kayo umaten? Ba't kayo merong mga prayer group? Ba't meron kayong care group? Ba't ganyan? Maliwanag po eh. Di ba? Para makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Pagbabalik ng Panginoon, titipunin niya yung lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. Ibabango ng mga patay, etc., etc. Ito yung pinakatampok na araw ng mga Kristiyano. No? Maliwanag para sa atin ang araw ng Panginoon. Hindi tayo tinalagan ng Diyos para sa puot, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito po sinabi niya sa 1 Tesalonica 5:8. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang balutin ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. No? Ang buhay nating lahat ay nasa kamay ng Diyos. Siya ang magliligtas sa atin hanggang sa ganap na matubos mula sa buhay na ito. Marami pa tayong dadaanan. Marami pa yan. Marami pa. Makakapasok tayo ng malaya sa kabilang buhay mula sa lahat ng mga sagabal at kasalanan ng tao. And this is the hope of our salvation. Ito po ang tinitiyak ng mga salita. Roma 5, mula 1 hanggang 5. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkalaob sa atin ng Diyos. Ang linaw. So, babantayan mo lang pala, no? Talagang kailangan, meron tayong awareness. Yung lakad natin dito sa mundo, no? Talagang whether you turn left, you turn right, straight, ingat. Ingat tayo kasi hindi ho siya. Napakabigat ng ginawang pantubos yan. Alam naman nyo, kailangan ang Panginoon ay maghirap, kailangan siya ay maglakad at pasanin ng cross, kailangan siya ay sampalin, duraan, tadyakan, pagtawanan, insultuin, at pagkatapos ay ipako sa cross. Ano ba naman? Tapos gaganong-ganon lang tayo. Di ba? Sa Jesucristo ang itinayong panulok sa kaligtasan. Ang tulay na nag-uugnay sa atin sa awa at kapatawaran ng Diyos, siya ang ginamit na tulay. Naintindihan mo yun? Alam mo kung ano ibig sabihin ng tulay? Kung wala yun, paano ka makakatawid? Ayan. His sacrifice on the cross symbolizes the profound love God has for humanity. Kaya, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, makakasumpong tayo ng katubusan mula sa ating buhay na Diyos at matanggap ang kaloob na buhay na walang hanggan. Amen? So, doon sa mga marunong mag-ingat, doon sa mga
patuloy na nagtsatsaga, ano pong inaasahan natin ngayon? Nagtsatsaga tayo. Ano ang inaasahan natin? Letter A, His glorious appearing. Pagsulpot ng Panginoon. Yan ang pinaka-exciting part, no? Sabi po sa Tito 2:12-13, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamunding pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Yan yung matagal na nating hinihintay. Pero sabi ng Biblia, kahit mamatay tayo, pagbalik ng Panginoon, muli namang ibabangon yung mga patay. Hindi ba? Ang pag-asa na nasa puso ng bawat anak ng Diyos ang magpapanatili at mag-iingat sa ating buhay. Ang bawat taong sumasampalataya kay Kristo ay umaasa sa muling pagbabalik ni Jesus. At dahil umaasa tayo sa kanyang pagbabalik, kailangan nating isabuhay ang mga Christian values. Okay? Yan ang kailangan nating isabuhay ngayon. Habang naghihintay tayo, anong gagawin natin? Unang-una dyan yung faith. Sapagkat ang pananampalataya ang pinakapundasyon ng lahat ng katangiang Kristiyano. Huwag kang liliban dyan, huwag mong aalisin dyan kahit ang dumating sa'yo. Bumagyo, natanggal ang bubungan mo. Wala yan. No? Isa sa mga mahalagang virtue ng isang Kristiyano yan. Yung kalawa, justice. Bilang isang makatarungan Diyos, hinihingi niya ang moral na pagsang-ayon ng kanyang mga ninilang sa makatarungan niyang layunin. Ang Diyos po ay ang Panginoon, tunay na hukom ng buong lupa na laging gumagawa ng tama at hindi nagkakamali. Ang hustisya niya ay patas. Ano pa? Prudence. Ang prudence ay ang pagkakilala sa tama at mali. Tinutulungan tayong gumawa ng matalinong mga desisyon. Ang katangiang ito ay para sa sino mang namumuhay sa ilalim ng pamamatnubay ng Espiritu Santo na may kakayanang gumawa ng maingat na pagpili dahil ang isa sa mga katangian ng Espiritu ay karunungan. Pag may mga desisyon, hindi ka nag-desisyon bigla-bigla. Yung dahil umaapaw yung galak mo o kaya galit ka, hindi. Hihintay ka munang humimlay ng konti ang kapayapaan sa puso mo and saka ka may prudence, di ba? Sumunod, nakatangian ay hope. No? Yan yung pag-asa. Ang pag-asa ay karaniwang nangangahulugan na isang pagnanais. Ngunit, mga kapatid, sa Biblia, ang pag-asa ay pagtitiwala, no? Hindi sa nakikita, kundi sa kung ano ang ipinangako ng Diyos. Kaya yung mga nagtitiwala sa Diyos, lalakas sila at sisigla, tatakbo sila nang hindi na napapagod, lalakad sila, ngunit hindi manghihina ayon kay Isaias. Kita nyo? Ano pa ang sumunod na mahalaga rin? Temperance. Mga Christian virtues po ito. Katatagan ang hatid nito. Buong tatag na nagtitiis sa kahirapan, tukso at espiritual na mga atake ng kaaway. Sapagkat maghiliw na ibinibigay sa atin ng Panginoon ang Espiritu at ang pangako ng kanyang salita. Kaya andun ka lang, hold on lang. No quick way. Ito, susunod, medyo mahirap to. Patience. No? Patience. Or, sige. Unahin natin muna yung fortitude. Yan. Ano po yung fortitude? Katatagan ang hatid nito. Buong tatag na nagtitiis sa kahirapan, tukso, at espiritual na mga atake ng kaaway. Sapagkat, yun nga, magiliw na ibinibigay sa atin ng Panginoon ng Espiritu at ang kanyang pangako, no? Sumunod yung patience. Ito, dito kailangan tayo mag-ingat dito, no? Ang pasensya ay isang antas ng pagtitiis, no, na maaaring taglayin ng isang taong binago at karaniwang nauugnay sa pagtitiyaga. No? Minsan, pagkapagod na po tayo, mawawalan tayo ng pasensya, no? Nakakapag-desisyon tayo ng mali, pabigla-bigla,
At ang masama, hindi maganda ang kinakalabasan. No, ha? Kaya ingat na ingat tayo dyan. Meron pang isa, chastity. Ang mga salitang kalinisan ay nagmula sa Latin na pang-uri na castus o dalisay na pamumuhay. Yan, no? Ito ang hinahangad ng mga taong ang kinabukasan ay langit. Maingat ka dyan, no? Malinis ang pamumuhay mo, para mamaraan mo, no? Alam naman nyo ang media ngayon, ano? Pati yung mga games ngayon sa computer, sa laptop, sa cellphone, maraming mga games dyan na magpapalayo sa iyo sa Diyos. No? Uubusin yan yung oras mo, hindi mo namamalayan. Wala ka ng panahon kay Lord. By the time na maisip mong kausapin siya, pagod ka na, pipikit mo na lang yung mata mo. Yan po ang hatid ng bagong mga development, yung mga, alam mo, yung mga pag-asenso ng, sabi nila, uma-asenso daw yung buhay ng tao, no? Pero yun ang umuubos ng panahon mo. Meron pang isang mahalagang-mahalaga rin na dapat isa sa mga katangian ng isang Kristiyano. Humility. Kababaang loob. Pagpapakumbaba. Ito po yung isang panlabas na pagpapahayag ng sinasaloob na may kinalaman po sa kaamuan ng buhay. No? Pagpapakumbaba. Hindi tayo nagmamataas. Inaalala natin na mayroong mga taong mas nakakahigit sa atin. May mga taong mas marunong sa atin. Tanggapin natin yun, no? Marami pa akong gusto idagdag pero maubos ang panahon natin dyan, no? At yung huling-huli, pinakamahalaga at pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Charity is love. Ang malaking pinagkaiba ng simbahan at ng mga organisasyon ng tao sa lipunan ay ang radikal na pagbabagong nagaganap sa mga nakakilala at tumanggap kay Jesus. Sinabi po ni Apostol Pedro na ito ay isang buhay na pag-asa. Kaya sa unang Pedro 1:3 sabi niya, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan at ito ang nabibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Pero mo, pag wala ito, anong aasahan natin? Magdamag, taon-taon, maghihintay po tayo, wala tayong pag-asa. Ito po yung pag-asa. No? Kaya, yung awit kanina, bless na bless ako. Yung Adonai, napakaganda, no? Hindi pa tayo sanay awitin, pero sa mga darating na linggo siguro, makakabisa natin. Yung mga salita ay pumapasok sa puso natin at naghahatid siya ng inspirasyon, saka lakas, at saka kanina hindi ko mapigil. Parang nagiging emotional ako eh. No? Napakaganda. Ito po ay nagsimula bilang isang pagpapala ng Diyos. Ngunit inilalarawan din kung gaano niya tayo pinagpala kay Kristo. Sabi ng salita. Dahil si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, ang ating pag-asa ay hindi lamang isang pangarap. Ito ay isang buhay na masagana. Kahit na sa gitna ng pagtitiis, may dahilan pa rin tayo upang magsaya at magdiwang. Bilang mga anak ng Diyos, mamanahin natin ang walang hanggang kaluwalhatian at kaligtasan magpakailanman. Ito pa po sinasabi sa Roma 15:4. Ang anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating katututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Yan ang dapat binabasa natin lagi. Tingnan natin yung mga aklat. Lalo na yung mga aklat ng Psalms, no? Book of Psalms. No? Mga anak na tayo ng Diyos at mayroong pangakong iniwan. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang banal na salita ng Diyos. No? Ang mga talatang binasa ko ay isang maliwanag na paalala. Hindi ito tumutukoy sa ating nakaraan, kundi sa ating bagong buhay kay Kristo Jesus. Bahagi na tayo ngayon ng pamilya ng Diyos at mayroon tayong pag-asa at kinabukasan dahil sa Kanya, purihin natin siya. No? May mga ilang bagay pa tayong naiiwan na dapat nating maalala. Dapat nating alalahanin po ito. Yung Roman number 3, Jesus, the mediator and Savior.
Very, very clear po yan, no? The mediator and Savior. Sabi po sa Tito 2:13, ganito. Habang hinihintay natin ang dakilang araw nating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Jesus po ang ginawang tagapamagitan ng Diyos. Makinig kayo mabuti, napakahalaga nito. Siya lamang ang may kakayahang magdala ng pagkakasundo sa pagitan ng tao at Diyos. Kaya mali po yung mga churches na gumagamit pa ng mga idols. Ginagamit sina San Jose, sina San Pablo, at kung sino pang mga santo. Kasi wala po silang kakayanang mamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. No? Siya lamang ang may kakayahang magdala ng pagkakasundo sa pagitan ng tao at ng Diyos. Dinaig niya ang kasalanan at kamatayan na nasa pagitan natin at ng Diyos. Unang Timoteo 2:5. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesus Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Can we say amen? Amen? Wala pong iba no? Si Jesus ang tagapamagitan at namamagitan. Siya ang nagsisilbing tagapamagitan upang pagkasunduin ang magkasalungat na panig upang magkaroon ng isang kasunduan. Ang ginagawa ng isang tagapamagitan ay ayusin ang isang hindi pagkakaunawaan. Ang tao matigas ang ulo, hindi sumusunod sa Diyos. Galit ang Diyos sa tao. Paparusahan ng Diyos ang tao. Imagine mo yun. Kawawa ang tao. Kaya kailangan ng isang tagapamagitan. Kung wala si Jesus, paano? Kaya meron lamang isang tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. At yun ay si Jesus Kristo. Makikita po natin kung bakit ang Diyos ay nagagalit sa kasalanan. Kung bakit si Jesus ang tagapamagitan. At kung bakit mapapahamak ang tao kung susubukan nilang katawanin ang kanilang sarili na mag-isa sa harap ng Diyos. Yan ang malaking problema ng tao. No? Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili at hindi rin siya maaaring mamagitan sa gitna ng tao at ng Diyos. Nais ng Diyos na maligtas ang gayong mga tao. Ganito po ang maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2:3-4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Yun po yun. Sa batayang ito, ang nais ng Diyos na maligtas ang mga tao hanggat maaari lahat ng tao sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang patas po siya. Wala rin siyang kasing dakila. No? Meron pa, sa 1 Timoteo 2:6, ang sabi, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon at nakagisna na natin. Ngayon, alam na natin. Ito po ang pinakapuso ng Ebanghelyo, no? Na mayroong isang Diyos at isang tagapamagitan. Dinadala tayo ng mga talatang ito sa pinakabuod ng ating pananampalataya. Inaanyayahan tayong yakapin ang katangian ng Diyos, ang pagiging tao ni Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang katubusan sa pamamagitan ng sakripisyo sa krus. Letter A, our great God and Savior. Unang Juan 4:14. Nakikita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Paulit-ulit po yan. Walang ibang tagapagligtas. Hindi ka pwedeng pumunta sa Diyos, kausapin mo ang Diyos Sarili lang kayo dalawa. Lord, pwede ba iligtas mo ako? Sabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Wala makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya yung mga taong siguro ng ama ng ama. Hindi po. Si Jesus ang kailangan ninyo, hindi ang Ama. Sapagkat si Jesus ang tagapamagitan natin sa Diyos. Naintindihan niyo? Siya yung tinatawag na dakilang Diyos, si Jesus. Isang paalala na si Jesus ay isang taong banal. Si Jesus ay tinawag na tagapagligtas at Kristo. Nakita niyo? Ang praise na ito ay tumutukol sa dakilang tagapamagitan at isang matibay na batayan para sa pagka-Diyos ni Jesus. Sa makatuwid po, no? Meron lamang isang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang taong
si Jesucristo lamang. Ganyan mismo sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 2, verse 5. Ulitin ko yun. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Sino lamang ang tagapagligtas? Kilala natin kung sinong tagapagligtas. Saan pupunta ang tao? Makarating lamang ang tao sa Diyos kung nasa Kanya ang mga salita ng buhay. Gayun din, makakamtan lamang ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ni Jesus. Unang Juan 2, talatang 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Meron pa po, Aklat ng mga Gawa 4:12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Purihin nga natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Walang ibang tagapagligtas. No? Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit nagtsatsaga tayo. Minsan, hindi tayo comfortable, no? Lalo pag natatawag yung pansin natin. Nasisita. Kapatid, late ka na naman. O, wala ka kahapon. O, yun yung ano. Huwag po tayong masasaktan. Bahagi po yan ng ating pamumuhay bilang isang pamilya sa sambahayan ng Diyos. Sinabi ng Biblia, magpaalalahanan kayo. Huwag tayong onion skin. No? Pumapasok tayo sa mas magulong panahon. Kailangan mas maingat tayo. Kailangan talagang patuloy tayong magpaalalahanan. Huwag tayong mag-alinlangan sa isa't isa. Ang layunin natin dito ay ang buong pamilyang ito ay hindi masayang. Lalo na ang paghihirap ng Panginoon at ang kanyang dugo. Makabuluhan yung paghihintay natin. Kahit napapagod tayo, kahit nakakaramdam tayo ng sakit, nahihilo, lagnat, trangkaso, o anuman. Nagpupunyagi tayo. Kasi alam natin, sa isipan natin at sa puso natin, ang pangako ng Diyos. Pagtsatsaga tayo, magtitiis tayo, at makinig sa bawat mensahe na dadalhin mula sa pulpitong ito. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, kung isa-summarize ko ang mga pinag-usapan natin mula pa kanina, isa lamang ang tema natin at layunin. Kailangan matiyak ng bawat isa ang kaligtasan na tinanggap ninyo mula kay Jesucristo. Ang layunin ay katiyakan ng kaligtasan at tinatawag ang ating pansin upang ingatan ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin. Huwag nating maliitin at ipagwalang bahala ito. Tiyakin ng bawat isa na gawin ang mga sumusunod na hakbang. Tanggapin ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Kaya masasabi natin lahat na dito po sa Roma chapter 1:16 na hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kilalanin mo ang iyong mga kasalanan sa harap ng Diyos at taimtim na magsisi mula sa mga ito. Mahalaga po yan. Sabi po ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians 7:10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Huwag natin piliin yung landas na yan. Meron pa sa unang 1:9, subalit kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Meron pa po, 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong yun alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayong narinig natin ang mahalagang mensahe tungkol sa kaligtasan,
Nakahanda ba tayong ingatan at pagtibayin ang kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Hesus? O ang sagot natin sa tanong na ito ay tumataginting na oo, purihin natin ang mga pangyarihan Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Napakaganda ng araw na ito. No? Mandalangin tayo ng pasasalamat. Aming maawing Diyos, na nalulugod na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng salita. Ipagkaloob mo nawa na maging masunuring kami at hindi lamang mga tagapakinig ng salita, kundi mga tagatupad din naman. Gabayan mo po kami ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng mga ipinahayag sa amin ngayong umaga. O Panginoon, huwag nawang mawala sa amin ang iyong pag-ibig. Sa halip, bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, handang magtiis at katatagan upang malayo sa kasalanan at sa hatid nitong pagdurusa at kahirapan. Tulungan at samahan mo kami na maligtas mula sa kamay ng kaaway at maging malayang tagasunod sa iyong ganap na kalooban. Salamat, Ama, na ipinagkaloob mong kaligtasan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na inyong anak. Amen. Tanggapin natin ang bendisyon. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noon, lalo kayong maging masunurin ngayon. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito. Sumainyo nawa ang pagpapala natin, Panginoong Hesus. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon.